mind what happened yesterday. Iyan natin yan. Huwag na natin balikan. Sabi nga, because today there's a new thing happening. Today, there's a new thing happening. Naniniwala ba kayo, church? Amen! Kung naniniwala ka, sing hallelujah! Sabi sa John 15:13, greater love has no other than this, to lay down one's life for one's friend. Sabi sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. God's love is perfect. There is no greater love than the love of God. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Praise. Ayan, good morning po sa lahat. Good morning. Ako po ay short exhortation lang. Hindi pa ako mag-preach for the day. I will share about, hindi pa ako ready, pero nakagawa ko ng slides. Ayan, I will share about ways to express our devotion to God through giving. Devotion or our love, our loyalty to God through giving. So meron ako mga ilang points dito. 6 points lang naman to. Mabilis lang to. Bibilisan ko lang to kasi limited lang yung time ko. So first, giving your time. So one way to express our devotion to God through giving is giving our time. So alam naman po natin yan, no? Serving others, volunteer your time in service to our church or community. Sabi nga sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So si Jesus Christ po yun. Binigay ng God the Father to us, not to serve, not to be served, but to serve. And that's giving His life to us, to give us eternal life. Ano ba yung mga pwede nating ibigay na service or yung time natin? Minsan, nagkakaroon tayo ng program sa church. So, pwede nating mabigay ng oras. Like, minsan nagkakaroon tayo ng feeding program sa mga bata, sa mga barangay natin. Nagagawa natin yon. Minsan, nagkakaroon tayo ng relief goods or gift giving sa mga kabarangay na natin, or minsan sa mga victims ng natural disaster like typhoon, minsan sa volcanic eruptions, Taal. So minsan provide tayo ng relief goods sa kanila. So in that way, it's one way of giving our time and serving our Lord to show our devotion to God. And second one, offering your talents. Using spiritual gifts, utilize your God-given talents for the benefit of others and of course to glorify God. 1 Peter 4:10, it says, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So, ano ba yung mga talents na meron tayo? Sabi nga, we all receive a gift. May kanya tayong talents. Sa New Testament, meron mga key spiritual gifts na na-mention. For example, wisdom. The ability to apply knowledge and insight to make decisions that align with God's will. Then, knowledge. Deep understanding, spiritual truths, and the ability to communicate those truths effectively. Healing. Iba may nagkaroon ng gift of healing. Discernment. Service. So, ability to assist and support others in practical ways reflecting to Christ's servant heart. So, dito sa service, dito papasok yung mga talents natin like playing musical instruments, singing, dancing, cleaning the house, washing the dishes, yung mga talent natin. Kahit maliit na bagay, pwede natin ibigay yan kay Lord as to show our devotion to God. Then yung iba, merong gift of teaching. And then exhortation or encouragement. Then yung iba, giving. Talagang andun yung heart nila na magbigay sa Panginoon. Yung leadership. Like our pastor. Then yung mercy, the ability to show compassion, care, and empathy toward those who are suffering or in need. And then the third point is giving your heart. Ito napaka-importante. Giving your heart. Surrender and commitment. Dedicate your life and heart fully to God. Sabi nga sa Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So ito po yung greatest commandment sa New Testament, diba? Sinabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung second one is yung love your neighbor as you love yourself. Then Romans 12:1
Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, let us offer our hearts, our lives to God. Kasi ang main reason naman kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, di ba, is, ano nga ba? Is to worship God. We are just bypassers sa mundong ito. Dadaan lang tayo sa mundong ito. Lahat tayo ay mawawala at babalik sa Panginoon. Kasi sabi nga, our citizenship is in heaven. Philippians 3:20-21, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. So, hindi po tayo taga rito, mga alien lang po tayo sa mundong ito. Dadaan lang po tayo dito at babalik tayo sa Panginoon. That's why we really need to love the Lord with all our heart, all our soul, all our mind. And we should offer our bodies as a living sacrifice. Amen? So, giving your heart. Meron pa ba ditong hindi fully binigay yung heart sa Panginoon? Let's inspect our heart po kung talagang na-offer na ba talaga natin yung buhay natin, yung puso natin sa Panginoon. And then, the fourth point, acts of love and kindness. Demonstrating love, show love and kindness to others as expression of your faith. Show love and kindness to others as expression of your faith. Hebrews 10:24, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Stir up one another to love and good works. And then, John 13:34, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Napakalinaw po, no? Love one another. Hindi po love another one. Meron na tayong mahal, pero nag-love pa tayo ng another one. So, mali po yun. Love one another with the love of the Lord. Amen? Sometimes, naipagtalo tayo sa isang tao, sa isang kapatiran or kapamilya, but we don't hate that person. Amen? We just hate the idea or yung stand niya minsan, but we still love that person. Amen? Acts of love and kindness. Hindi po mawawala dapat sa atin yan. And then, the fifth way to express our devotion to God through giving is prayer for others. Intercessory prayer, offer prayers for the needs of others. Ephesians 6:18, and pray in the Spirit in all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, napakahalaga po ng prayer. I encourage everyone po na umattend sa prayer meetings natin. Meron tayong Wednesday, meron tayong Saturday. Wednesday from 5 or 5:30 or 6 to 7 or 8. Depende kung magkasarapan ng sharing. Then Saturday naman po is 7 to 9. Bible study po yun at saka prayer meeting. Yun po, napakalaga po ng prayer, intercessory prayer for the needs of others. Ako po, share ko lang po sa mga hindi pa nakakaalam. Ako ay talagang naranasan ko yung bunga ng prayer ng ibang tao sa buhay ko. Minsan na po akong naging suicidal nung ako ay teenager pa, 16 years old. Nakaranas po ako ng Great Depression sa buhay. Parang isip ko kasi parang napag-iwanan na ako panahon, parang wala na akong kwento, wala na gabat ako nandito doon sa probinsya. So naisip ko po na magbigti. Nagtali ako ng tali doon sa kisame ng bahay ng lola ko. Ginamit ko yung tali ng jump rope doon sa PE namin. Medyo makapal yun. So tinali ko 3 times, tinry ko. Buti lang nag-feel ko yung sakit. Nag-try ko, masakit. Natry ko ulit kasi decided na ako na ayoko na. Sinulat ko sa notebook ko, buti pang mamatay na lang. Tapos nabasa ng mother ko.
So, buti na lang talaga niya tuloy, andun pa rin yung Holy Spirit na nangusap sa buhay ko. And I believe talaga na through prayers sa parents ko, sa relatives ko, ay nalagpasan ko yung ganong state ng buhay ko. Amen. So, glory to God po. And of course, the 6th point na na-list ko is financial giving. Dito po ay basic na po sa atin to. Alam na natin to. Ito na po yung culture ng VICCM Church, yung financial giving talaga. Share your financial resources with the church and those in need. Malakay 3:10 na palagi natin nababanggit, lalo pag si Aisa yung nagsishare. Bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Then 2 Corinthians 9:7, favorite din natin to. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So sabi po, share your financial resources with the church and those in need. So we should give to our church. Kasi with the church and those in need. And our church is in need. So we should give to our church. Amen? So our church po is in need of maraming bills, support in paying bills like lot payment, water and electric bills, and church equipment natin. Marami tayong mga bagay na dapat i-upgrade natin, lalo na yung mics natin. Umiingay na siya. So let's show or express our devotion to God through giving those mga na-mention ko. And in conclusion, sabi po, whatever we choose to give to the Lord, be it your time, talents, heart, or financial resources, do so with a willing spirit. Do so with a willing spirit. As we all know that giving is an act of worship to God. So we should give with a willing spirit, for God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. John 4:24. And the acts of giving not only honor God, but also reflect the love and grace He has shown to us. Acts of giving not only honor God, but also nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos at biyaya niya sa buhay natin. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with sacrifices God is pleased. And pag nagbibigay po tayo, glorify natin si God at nakikita ng ibang tao na ino-honor natin si God, and in that way, pwede po nilang makita sa buhay natin, and they will also glorify God through our lives. Kaya hindi pa tayo nagsishare minsan, pero nakikita sa buhay natin yung good works. Sabi nga, Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, and they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, everything po na gagawin natin is for the glorification of our Lord, our God, the Father in heaven. So, handa na po tayo magbigay lahat. Let's raise our hand. Sabay dukot sa bulsa or sa bag. At magbigay na po tayong lahat. Glory to God po. Po yung Matthew chapter 28, no? So lahat po tayo, we are commanded to go and preach to all nations, no? Hindi po siya gift, siya po ay commandment. So lahat po tayo ay we are commanded to go to preach and baptize to all nations, no? So kailangan po meron tayong responsibility as Christians to go further, no? And preach the message of the gospel, which is yung salvation. Check.
Ayan. Meron ba sa amin? Naririnig niyo po ako? Amen. Parang komportable ako rito, hindi ako mangangalay. Yan, praise God. So welcome once again to the presence of our Lord. Amen. Let's give the clap offering to the Lord. Ating palakpakan siya. Because our God is worthy of praise. Amen? Amen. Hallelujah. So bago po tayo magtuloy ay welcome ko po yung newly attendees sa church natin ito, which is si Brother Ray at saka si Sister Hermie. Tama po. But they are already Christians. Okay, sila po ay mga mananampalataya na at na-invite ba ni Brother Atan o just they want just this kind of fellowship? Ang tawag po dito is interfellowshipping. Ano ba no? So, may mga church na po kayo, di po ba? Okay, so ang tawag po dyan, may mga church na po, interfellowshipping. So, nais din nilang makipag participate sa ibang church. Okay, so ako naman ay dati nagkakaroon po ako ng ganon. At
masaya po na makipag-mingle po tayo in other churches, pero our membership ay mananatili pa rin kung nasaan po tayo. So, kung sakaling pinaplano natin, nagpipray tayo, na tayo ay i-lead ng Lord sa ibang church to help other church, that's the time na talagang magpipray po tayo. So, sige, tayo po ay, bago po tayo tuluyang makinig ng mensahe ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Let's commit the message of God, sapagkat mahalaga po tayo po nananalangin so that the Holy Spirit will lead and guide us. Thank you, Father God. We praise you, we adore you, we glorify you once again. We lift your name in this place because you are worthy of all our praises. Thank you, Father God, once again for giving us this opportunity na kami ay magkatipon-tipon sa lugar na ito upang aming ibigay ang aming mga sarili sa iyo, sapagkat mahalaga, Panginoon, na kami ay manatili sa iyong presensya. Dinadalangin namin, Panginoon, marapatin mo na makita po namin at marinig ang iyong salita, at ito po ay magdulot ng pagbabago, magdulot ng kaayusan ng aming mga buhay. Halihaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang magdirekta sa amin sa buong oras na ibibigay namin, Panginoon, upang makinig at pag-aralan ng iyong mga salita. Maraming salamat, and we look forward for your grace, for your favor upon our lives today. In the mighty name of Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Before we go to the message of the Lord, meron lamang po akong babasahin sa Book of Acts regarding praise, regarding worship. Okay, in the Book of Acts chapter 16 verse 25. Okay. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. Anong oras daw sila nanalangin at kumanta? Midnight. Tanghali ng madaling araw, hindi tanghali, madaling araw. And the prisoners were listening to them. Okay, ang mga bilanggo. Kasi sila ay nakulong din sila dito eh. Bakit nakulong sila dito? Dahil sa pangangaral na salita ng Diyos. During the time, ay talagang grabe. Grabe ang init ng dalawang ito, mangaral na salita ng Diyos. Hanggang sa dumating sa punto ng kanilang buhay na sila po ay pinagbawalan ng mag-preach kasi marami ang nakakakilala sa Panginoon during their time. Kaya kung babasahin po natin the following verses, ay ang sabi ng Bible, they turned the world upside down. At sabi ng mga masters nung araw, mga magistrates, these men are throwing our city into confusion, being Jews, sabi doon, and are proclaiming custom which is not lawful for us to accept or to observe, being Romans. Sabi ng mga magistrate, yung mga hari nung araw, itong mga tao ito, itong si Paul at si Silas, ay kinukonfuse niya ang ating bayan. Bakit nakukonfuse yung mga tao? Dahil mga Romans sila eh, mga Romans. Alam natin ang Romans, iba ang kanilang pananampalataya. But this Paul and Silas, anong ginagawa nila? They are preaching Jesus. Kaya nga sabi, nagtuturo sila ng ibang mga doktrina. Sabi nila kay Paul. Pero ang hindi nila alam, katulad na sinabi ni, yung kinanta ni Brother Atan, I would go to the ends of the earth and proclaim. Ito yung ginagawa nila Apostle Paul nung araw. They would go from place to place preaching Jesus Christ. Kaya nagkaroon po ng confusion doon sa panahon na yon at kinulong po sila.
Wala silang magawa kundi ibigay ang kanilang sarili doon sa mga authorities during that time, the magistrates, sasabi po dito. But about midnight, okay, doon sa kulungan, sabi ng Biblia, but about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. So mga bilanggo, kumakanta sina Paul at Silas, nakinig yung mga bilanggo. Ano kayang meron doon sa mga kanta niya dahil nakinig ang mga bilanggo? Hindi sila pinagbawal, ay, tumigil kayo. Oras na ng, oras na ng gabi, panay ang kanta nyo dyan. Napipigil nyo ba yung dalawa na talagang they experience God's presence in their life through praying and singing hymns of praise to God? Amen? Kaya yan ang ating pag-aaralang maigi, mga kapatid, that once na tayo po ay pumunta sa mga gawain, we are ready to pray, we are ready to praise the Lord. Amen? At kailangan maranasan po natin ang ganitong uri ng kapangyarihan that the Apostle Paul and Silas experienced. And suddenly, there came a great earthquake. Nakita niyo po? So that the foundation of the prison house were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were unfastened. Palagay niyo po, ang sabi po ng Bible na-shake down. Nagkaroon ng lindol. At the time, nagkaroon ng earthquake. So that the foundation of the prison cell, ang sabi doon, were shaken. Sa palagay nyo, sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng panalangin at pag-awit ni, yan ang kailangan natin, mga kapatid. Kapangyarihan ng pag-awit na mas shaken ang ating buhay, mas shaken ang ating spirito, magkaroon talaga tayo ng spiritual breakthrough. Amen. At sa tuwing tayo aawit, mararanasan po natin ang presence ng Panginoon. Amen. At that time, the presence of God is there. Nakita po natin, ang sabi po ng Biblia. And when the jailer had been roused out of sleep, kasi natutulog po yung jailer, yung bantay sa kulungan, and had seen the prison's doors open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. Nagising yung nagbabantay ng kulungan. Ano nangyari? Bukas na yung mga pintuan ng bilangguan. Kita niyo po ang kapangyarihan ng panalangin at praise and worship. Amen. May isang kanta po ng papuri. May isa pong nag-compose ng isang awit. Siguro naranasan niya rin ang kapangyarihan ng pag-awit ng papuri. Katulad ng naranasan nila. Sabi niya, mapapatid ang gapos pag pinuri mo siya. Napakagandang awit yan. Nakalimutan ko na kung sino ang awit na sino nag-awit nun. Sino ang umawit nun. Mapapatid daw ang mga gapos. Minsan nakatanikala po tayo, nakagapos po tayo, di ba? Punong-puno tayo ng problema, punong-puno tayo ng mga kaisipan na hindi tayo makalaya doon. Hindi tayo makalaya na nakabilanggo po tayo doon. Pero pag sabi ng awit, mapapatid daw ang gapos, katulad na sinabi nito sa Acts, mapapatid ang gapos pag sinimulan mong purihin ng Diyos. Amen? Amen. During that time, nakita po natin, the prisoners were open. The doors were open. So, ang spiritual application yan, tayo po minsan nakabilanggo po tayo. At ini-entertain na lang natin na makalaya tayo sa napakadaming problema ng buhay natin, pero hindi tayo makalaya. Amen. Ang kailangan lang pala natin ay yung powerful praise. Acknowledging the presence of God, katulad ni Paul. Walang piniling oras. 10 oras ng gabi, sabi ng Biblia, umawit sila, nanalangin sila, they prayed. Sabi ito, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. Okay. Titignan po natin sa Ephesians. Bago tayo magano sa mensahe, madali lang po yun. Ephesians chapter 5, verse 20.
Okay, Ephesians pa yun, 5:20. Sana. Yan, sabi dito. Always giving thanks of all things in the name of the Lord Christ. Hindi po. Sa 19. Yan. Yan. Ephesians chapter 5 verse, si Paul din ang may sabi nito because he experienced always the power of praise and psalms. Sabi ito, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Ito niyo po, ang lifestyle ni Paul ang magpuri. Amen? Lifestyle ni Paul ang umawit ng mga hymns. Song, spiritual song, melody in the heart, sabi ni Paul. Nakita po natin, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from the heart to the Lord. Minsan, di ba, alam nyo, the power of praise, the power of worship is not present with the instrument. Di ba? Minsan, naka-incline tayo. Ay, ayokong umawit. Hindi maganda ang microphone. Ay, ayokong umawit. Walang gitara, walang mga gadget na maganda. Dito wala namang binanggit na instrumento, di ba? Walang binanggit na instrumento dito. But they have the relationship. Meron silang malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya, ang sabi dito, umawit lang naman sila. Sabi dito, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing and make music from your heart to the Lord. So, ang totoong pagpupuri, mga kapatid, is nasa ano natin po yan. Nasa puso po natin yan. Lifestyle po natin dapat yan. Wala man instrumento, wala mang magagandang gadget, we can still praise the Lord. Amen? Mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos kapag kung wala ng mga ganun di ba? Okay? Sabi nga ng Biblia, taas mo lang ang iyong kamay, pumalakpak ka lang kapag naintindihan mo yan, mararanasan na po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Sigaw nga lang Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, ikutan ninyo yung Jericho, the wall of Jericho, 7 times at sumigaw kayo at babagsak na yan. Hindi naman sila nagdala ng mga instrumento doon kung titingnan mo natin. Because kailangan talaga natin yung totoong pagpupuri sa Panginoon na nanggagaling sa ating mga puso. Amen? Amen. Okay, so hallelujah. So ito po, sikreto ng kalayaan ng ating buhay kung tayo ay nakatanikala, nakagapos sa mga suliranin, problema, anxiety, sakit, karamdaman, walang iba, wala kang gagawin. Magpuri ka lang sa Panginoon. Sumigaw ka lang na sumigaw, magpuri ka sa Panginoon. Lord, salamat, pinupuri kita. Magaling na ako. Lord, salamat na mga kalayaan na po ako sa problema na ito. In Jesus' name. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, let's go to the message of the Lord. Hallelujah. At ang mensahe po ng Panginoon, ayan. Yan. Yan. Ano ba ang mensahe ng Panginoon? 2 Timothy chapter 1 verse 7. Okay, babasahin ko po. Medyo malabo doon. Andito maganda. Malabo din. Okay. For God hath not or has not given us the spirit of fear, but of love and of power, but of power and of love and of a sound mind. Ito may katanungan. Sino ba sa inyo natatakot tumalon sa bangin? Siyempre, lahat tayo matatakot tumalon sa bangin. Pero yung taong ito, tumalon siya, nakaano naman siya. Kung titingnan niya ang pinili ko pong actually marami yan Maraming picture yan. Pero ito ang nakita ko dahil wala talaga siyang takot na tumalon dun sa bangin. Okay. So now, may katanungan bago tayo tumuloy sa mensahe. What are you afraid of? Saan ba kayo natatakot? Okay. Sino ba dito takot na takot sa dilim? Pakitaas ang kamay. Baka may lumabas na multo.
Sabi ni Elijah, si Elijah yung anak kong panganay. Praise God, ha? Purihin pala ang Panginoon dahil kompleto po kami ngayon. Nandito yung aking anak na panganay, nagkaroon ng time dahil wala siya talagang day off. Ito daw ang nabigyan siya ulit ng Saturday, Sunday. Pati yung aking apo. Doon daw sa bahay namin, ay nung una daw, ay may nararamdaman daw siyang multo. Sabi ko, ba't ikaw lang? Ba't takot sa akin ang multo? Hindi ba na ako nakakaramdam? Hindi, Papa, sabi niya, talagang may nakita ako, may pumasok talaga na tao doon sa kwarto ni Blessing. Tingin ako, wala naman kayo doon sa bahay. Galing ko lang, wala kayo doon sa bahay. Sabi ko, ganun ba? Ha? Sabi ko nga, baka yun angel yun. Kasi nagpipray kami lagi na yung angel, di ba sabi ng Biblia, we have the ministering and guardian angels? Okay. Sabi sa Hebrew chapter 1 verse 14, na meron tayong mga guardian angels. Baka sabi ko angels yun. Sabi niya, hindi Papa, talagang sabi ko, minsan siguro pinaparamdam sa inyo, hindi kayo mga Kristiyano. Baka hindi nyo lubusang kilala ang Panginoon. Okay, maging si Blessing din daw ay nakaramdam doon at nakaranas. Pero sa tingin ko wala kasi dapat ako mismo ang makakaramdam. Okay, ako mismo ang makakaranas. Sa tuwing nagpipray ako, nakapayapaan, wala akong nakaranas. Siguro hindi natin alam. Minsan feelings, minsan alam niyo yung bahay namin, townhouse po 'yon. Pag townhouse, dikit-dikit, di ba? Parang wall lang ang pagitan. Minsan talaga, yung mga kapitbahay ay akala mo nasa bahay mo mismo kasi yung kalabog doon sa kanila, bisa naririnig doon. Anyway, back to the message po tayo. Ano pa? Saan ba tayo natatakot? Okay, sa problema, takot na tayong tawag nito. Ano ba ang kinatatakutan ng isang tao? Ha? Patay. Yung namatayan. Okay, yung patay daw. Takot ang isang tao sa patay. Kamatayan. Okay, kamatayan. Okay. Sabi ni Miles Monroe. Kilala niyo si Miles Monroe, yung magaling na teacher at saka writer. The greatest tragedy in life is not death. Sabi niya, pero maraming mga taong takot sa kamatayan. Ang sabi ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Okay. Hindi daw, kasi kung Christian ka, di ka naman dapat matakot. Pero sa totoo lang, may mga Kristiyano tatakot pa rin mamatay. Siyempre, hindi pare-pares ang level ng ating di ba? Si David, di ba sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Si David, alam niya na hindi siya natatakot sa kamatayan. Sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For God is with me. Sabi niya, bakit ka matatakot kung ang Diyos ay kasama mo? Maigi ngayon kung ikaw ay mawala na sa mundong ito, makasama mo na ang Panginoon, di ba? Dapat meron tayo ganun understanding. Dapat hindi tayo natatakot sa kamatayan. Amen? So, isa po yun sa kinakatakutan ng maraming tao, kamatayan. Kaya maraming mga tao, pinuprolong nila ang kanilang buhay kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Di ba? Talagang todo-todo nagda-diet para umabot ang kanilang buhay ng hundreds hanggang talagang gusto-gusto niya. Kahit pa umabot pa ng 1,000 years ang iyong buhay, sigurado, mamamatay ka pa rin. Di ba? Sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27. Tama ba yan? It is appointed unto all men, to all people, to die once. Mamamatay talaga tayo. It is appointed. There is an appointed time that we will die. Amen? Ang sabi ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Tatanungin ko kayo, ano ba purpose ng buhay natin? Ano ba kung bakit tayo narito sa mundo? Sa palagay niyo ba may layunin, may purpose ang God sa atin? Meron po.
kailangan matuklasan po natin kung ano yung purpose na yun. Babalik na po tayo sa mensahe. Yan po. Maraming mga tao na takot talaga sa kamatayan. Maraming mga tao, maraming takot ang nararanasan po sa ating mga puso, sa ating buhay. Okay. Tayo po ay pupunta na po sa ating points. Okay. Tanda po natin, sabi ng Biblia, God has not given us the spirit of fear. Now, kung may fear ka, may takot ka, iyo pong pag-aralang maigi kung tinanggap mo ito, kasi sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng pagkatakot. Hindi niya tayo binigyan ng pagkatakot. Kaya I'm talking to the real people of God. Kasi kung talagang tinatawag natin ang sarili natin na pinili tayo ng Panginoon, dapat hindi tayo natatakot. Ano man ang mangyari sa atin. Amen? Okay. Titingnan po natin ang first point natin. Okay? Reasons God tells us not to fear. Okay. May mga dahilan o may mga rason na sinabi ng Diyos sa atin na huwag kayong matakot. Okay, ngayon malalaman natin na hindi tayo dapat matakot sa ating kinabukasan. Di ba? Sabi ng Bible yan eh. Okay, huwag ninyong problemahin ang don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry itself. Hayaan mo yung bukas ang mamroblema. Huwag tayong mag-worry, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-worry for tomorrow. Okay, according to Jeremiah 11:29 o 29:11, ano sabi niya doon? For I have a plan for you. Sabi ng Panginoon, I plan to prosper and give you hope and a future. Oh, meron pala tayong future, meron tayong hope. Ba't ka matatakot? Sino nangako noon? Ang Panginoon. Okay, reasons God tells us not to fear. Number 1, God is bigger than object of our fear. God is bigger than the object of our fear. Ano ba yung object? Ano ba yung nakikita natin? Bakit tayo natatakot? Tingnan natin sa Exodus chapter 14 verse 10 to 16. 3 points lang po ito. Madali lang po ito. Hallelujah. Sabi nito, as Pharaoh approached the Israelites, looked up and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Of course, nasikote na sila. Nasikotes na yung mga Israelita. Na-corner na sila. Nandun na si Pharaoh sa kanila. Sa kanilang harapan. Okay, ibalik natin sa 11. Sa 10. Ibalik muna natin sa 10. Yan. Ang sabi doon, tumingala ang mga Israelites at nakita nila nandun na yung mga sabi doon, and there were Egyptians marching after them. They were terrified. Nagkaroon na po sila ng takot. And cried out to the Lord. Umiyak na sila sa Panginoon. Verse 11. They said to Moses, sabi niya, it is because there were no graves in Egypt. Ito na sila. That you brought us to the desert to die. What have you done to us by bringing us out of Egypt? Hindi talaga nila makita yung plano ng Panginoon. Kaya inilabas sila ng Panginoon sa Egypt. Kaso nung makita nila na andun na ang mga Egyptian at sila ay muling kasi ang plano talaga ng Egyptian patayin ng mga Israelites eh. Okay? Ubusin sila. Okay, ang sabi ng mga Israelites, they said to Moses, nagreklamo sila kay Moses. Verse 12. Didn't we say to you in Egypt, leave us alone? Actually, ang Panginoon ay binigyan sila ng leader eh. Para ilabas sila sa Israel. Ang sabi ng mga Egyptian, ang sabi ng mga Israelites, dapat iniwanan mo na kami sa Egypt. Leave us alone, let us serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptian than to die in the desert. Ayaw nila talagang makalaya. Ang gusto nila, maglingkod lang sila sa mga Egyptians. They were in bondage. Ang gusto nila, nandun na sila, nakabilanggo lang sila doon. Nung nakaraan, actually, mininsahe na ito ni Sister Gretel, di ba?
that the Egyptian, ang symbolism ng Egyptian is a bondage. Bondage from different kinds of sin. Okay? So kung ating pong yan sa panahon ho natin, ganun din po yun. Maraming mga tao, ayaw lumaya. Ayaw makaranas ng kalayaan sa buhay. Amen? Ayaw nila makalaya sa kasalanan, ayaw nila makalaya sa maling paniniwala, ayaw nila makalaya sa maling mga katuruan at sa maling pamumuhay. Okay, ito na, verse 13. Moses answered the people, "Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance." Sa ibang translation, salvation. That the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today will never see again. Ang sabi ni Moses, huwag kayo matakot. Manatili kayong matatag. Ang sabi ng leader na ito sa kanyang mga kinasasakupan. Stand firm and you will see the deliverance or salvation of the Lord will bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again. Verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Eh, sabi ni Moses, paglalaban kayo ng Panginoon, ang kailangan nyo lang ay magpakatatag kayo. Sabi ng Panginoon. Verse 15. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Okay, nadala na rin si Moses eh. Kaya iyak na rin nang iyak si Moses, nanalangin siya sa Panginoon, nasabi sa kanya ng Panginoon, bakit iyak ka nang iyak sa akin? Sabihin mo sa mga Israelites to move on. Yan. Ano ba yung first point natin? Yan ba yung first point natin? Okay, ano yan? Ibalik natin sa first point natin. Yan. God is bigger than the object of our fear. Ang Diyos na mismo ang nagsabi kay Moses. Okay. So dito po sa may mga verse po ako na hindi ko na isama diyan at nandito po sa aking notes. Okay. Tinawag tayo ng Panginoon hindi para matakot. Nakuha niyo ba ito mga kapatid? Pero hindi ko pwedeng pigilin kasi minsan because of ignorance kaya tayo natatakot. Hindi natin alam eh. Okay, because of ignorance hindi natin alam ang salita ng Diyos kaya tayo natatakot. But today I believe na kapag naintindihan natin ang mensahe ng Panginoon, hindi na tayo matatakot. Amen? Hindi na tayo matatakot sa ating buhay. Hindi na tayo matatakot sa mga magiging kalagayan ng mga anak natin, ng future natin, kasi kasama po natin ang Panginoon. Okay? Sabi po sa Romans chapter 8 verse 15. Ito po yung mga supporting verse. Hindi ko po naisulat dyan. Romans chapter 8 verse 15. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Maganda yan sa King James Version. Paki-transfer po natin sa King James Version. For ye have not received the spirit of bondage again. Nakita po natin ang mga Israelites, tawag dito, naka-bandage po sila sa Egyptian. Sila po ay nakabilanggo, ayaw nilang makalaya. Pero dito, hindi na po ito tumutukoy sa mga Israelites. Tumutukoy ito sa iglesia, tumutukoy ito sa church, sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo ba ay church ni Jesus? Ito po ang tinanggap natin na spirit. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Para matakot ulit. Hindi na tayo dapat matakot. But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ano daw ang tinanggap natin? Spirit of adoption. Tayo, ano ibig sabihin ng adoption? Tayo inaaring mga anak ng Diyos. Okay? Di ba sabi sa
John chapter 12, 1 verses 12, ang lahat ng tumanggap na nampalataya kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito po yun, we cry, Abba, Father. Nananalangin na ngayon tayo. We cry, Abba, Father. Ito yung spirit of adoption na nag-encourage sa atin na tayo lumalapit sa Panginoon at damang-dama natin na kapag tinawag natin siyang Abba, Father, amang dakila sa lahat, amang makapangyarihan sa lahat, nararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos at presensya niya sa atin. Amen? Hallelujah. Palapit natin sa Panginoon. Hallelujah. Okay. God is bigger than the object of our fear. Tingnan natin sa Isaiah chapter 66 verse 1. Dito po makikita natin yung revelation of how our God is so big. It's big. Napakalaki ng ating Diyos dito. Thus saith the Lord, the heaven is my throne. Ito po pag-aralan natin ngayon ito. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that you build unto me? And where is the place of my rest? Nakita niyo po ang revelation ho dito. Nasabi ng Biblia, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Ano ba yung sabi ng footstool? Tungtungan niya. Isipin niyo po, nasa langit ang kanyang trono, ang tungtungan niya ay nasa lupa. Gaano kalaki ang ating Diyos? Kung ating pong pagmamasdan at ating titingnan, napakalaki po niya. Napakalaki ng ating Diyos. Siya ang lumalang ng langit at lupa. Lahat ng bagay na nasa langit at lupa. Kaya napakalaki niya. Kaya hindi tayo dapat natatakot. Amen? Hindi tayo dapat natatakot. God is bigger than the object of our fear. Iyan po. Siguro naman ay maintindihan natin na napakalaki ng tinanggap nating Diyos sa ating buhay. Amen? Number 2, God is worthy of our trust. Yan. God is worthy. Bakit? Pag pinagtiwalaan mo ang Panginoon, sure shot ka dyan. Hindi ka papababayaan ng Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, those who put their trust in the Lord will never put to shame. Amen? Hindi ka mapapahiya kapag nagtiwala ka sa Panginoon, kapag nanampalataya ka sa Panginoon, sure shot yan, hindi ka mapapahiya. Okay, kadalasan, kadalasan nakakatanggap tayo ng kahihiyan. Pero sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Once you put your trust in the Lord. Sabi, yan si Noah. Yan, si Noah. Noah ang pangalan niyan, apo ko po yan. Psalms chapter 118 verse 8 to 9. Okay. Psalms 118 verse 8 to 9. Sabi ito, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Nakita po natin? Huwag tayong mag-kumpiyansa sa tao. Mas maigi daw na magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Ang tao po, hindi natin alam ang kondisyon niyan araw-araw. Sa Diyos, sigurado po tayo. Amen? Wala po. Tiyak po tayo dyan. Pag nagtiwala tayo sa Panginoon, sigurado po yan. Sure shot yan. Hindi ka mapapahiya. Verse 9. Yan. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Kanina sa tao, ngayon naman sa princess. Saan daw tayo maglalagak ng ating tiwala? Sa tao ba? Sa princess ba? Sa mga politiko ba? The Lord. Ang iba, minsan, inilalagay ang tiwala sa mga politiko. Lapit tayo dito kay Mayor, lapit tayo dito, sigurado ka, pag lumapit ka dyan, tutulungan ka. Maaaring makatulong sila, pero ano lang yan, momentarily lang po yan. Ang Diyos, sigurado yan. Kapag meron tayong relasyon sa Panginoon, forever po ang ating ibibigay na blessing ng Lord sa atin. Amen? Amen. Bibless ka na ng Lord dito sa lupa, ibibless ka pa kung sakali man ikaw ay mawala dito sa mundo, di ba? Mayroong eternity na naghihintay sa atin. Alam natin ang eternity is forever. Hindi ka na mamamatay, wala ka nang kapaghihirap doon pagdating ng araw. Hallelujah. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Okay, alam ito ng marami. Trust in the Lord with all your heart
And lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Yan, napaka-familiar po yan. Trust in the Lord. Hindi sinabi trust in man or kung kanino mang object yan, kung sino mang object yan. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not to your own understanding. Huwag kang magtiwala sa iyong kaunawaan. In all your ways, sa lahat ng mga lakad mo, sabi ng Tagalog Bible, acknowledge Him. Unahin mo siya, and He shall direct thy paths. Amen? So, God is worthy of our trust. Amen? Jeremiah 17:7. Sa Jeremiah chapter 17 verse 7. Marami tayong strong verses na nagpapatunay na ang ating Diyos ay worthy sa pagtitiwala po natin. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Blessed daw, pinagpala daw ang taong nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala na ba tayo sa Panginoon? Amen. Natatakot na ba tayo? Amen. Ano, amen. Dapat hindi tayo natakot. Okay? Kahit makakita man tayo ng manananggal dyan, kapag naglalakad tayo sa dilim, huwag kayong matakot. Makakita man kayo ng multo dyan, o kung ano bang bagay, huwag kayong matakot. God is in your side. Amen? Okay, number 3, the last one. Actually, ang message po series ito eh. Kasi apat eh. God has not given us the spirit of fear, but of power. Sa susunod na yung power, and of love, and of a sound mind. Sa susunod na po yun, unahin lang muna natin itong fear. Okay, unahin natin. Sa susunod na po yung iba. Yung power, love, and sound mind. Sa ibang translation, disciplined mind. Okay, disciplined mind. Okay, number 3, God calls us to obedience. Amen. Tinawag tayo ng Diyos para sumunod. Wala na pong iba pa. Sumunod kanino? Sumunod sa Kanya. Amen? Susunod tayo sa Panginoon. Susunod tayo. Wala ho tayong magagawa kundi sumunod. 100%. Kung gusto natin ng buhay na matagumpay, susunod tayo sa Panginoon. Exodus chapter 14 verse 15. And the Lord said to Moses, wherefore Christ thou unto me, speak unto the children of Israel that they go forward. Ang sabi ng Panginoon, sumunod na kayo, humakbang na kayo, para maranasan nyo na yung mahati na yung tubig at lalakad kayo in dry ground. Okay. Di ba yun yung eksena na ayaw nila kasi merong nandun sila sa Red Sea, tapos bundok, tapos sa Red Sea. Paano sila makakapunta doon sa kabila? Nandun yung promised land sa kabila. So, grabe ang naging grabe ang naging takot nila. Verse sa susunod na talata, 16 hanggang 21. Yan. But lift thou up thy rod, sabi ng Panginoon kay Moses, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Yan po ang sinabi ng Panginoon kay Moses. Nung ang mga Israelite ay nagsimula ng sumunod, because ito na nga, ipapakita na sa kanila ng Panginoon yung miracles, yung himala na talagang makakatawid sila doon sa Red Sea. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, lift thou up thy rod. Sa atin, paano na yan natin yan i-apply sa ating buhay? Yung mga imposibleng bagay na hindi natin mapagtagumpayan, yung lift thy rod, itaas po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Dagdagan po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. At mararanasan natin ang deliverance. Mararanasan natin ang kaligtasan na gagawin sa atin ng Panginoon. Amen. Verse 17. Meron ba may verse 17? Actually, sa verse 21 yan. Sa verse 21. Sa verse 21. Bigyan ka na sa verse 21. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind
all the night and made the sea dry land, and the waters were divided. At pagkatapos po noon, mahaba kasi ito, pagkatapos doon, lumakad na yung mga Israelita doon sa dry ground. Nahati po eh. Napanood niyo po yung Ten Commandments? Yung ulit ni Sister Gretel, di ba? Nakita natin yung paglakad ng mga Israelita sa dry ground. Ang tubig ay nasa kanilang mga tagiliran. At pagkatapos noon, ang sabi ng mga Egyptian, sige na, dahil makakalakad na rin tayo, pero hindi po nila nagawa yun. Pagdating ng mga Israelita doon sa dulo, kaagad, ibinalik ng Panginoon ang dagat doon sa dry ground at nangalunod yung mga naghahabol sa kanilang mga Egyptian. So sabi ni Moses sa kanila, nakita nyo na ang ginawa ng Panginoon sa inyo. Okay, ganun ang gagawin ng Panginoon sa atin, mga kapatid. So kung tayo ay susunod sa Panginoon, ang mangyayari po sa atin ay ganun. Okay, we are called to obey the Lord. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin sa Acts chapter 5, 29 to 32. Ang ugali ng mga mananampalataya noong araw. Okay, dapat ganito rin ang mga ugali natin ngayon. Okay, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Kita po natin, ang sabi ni Peter at ang sabi at ang ibang mga apostles, ang sabi doon, mas kailangan pa natin sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Ano po ang naging senaryo dito? Pinagbawalan din sila. Pinagbawalan din sila na mag-preach ng gospel. Pinagbawalan din sila na mangaral at magturo ng salita ng Diyos. Pero ang sabi ni Peter at ang ibang mga disciples, we ought to obey God rather than men. Sapagkat ang nag-utos sa kanilang mangaral ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Go and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, make them disciples, sabi ng Panginoon. So yun ang ginawa ng mga disciples. Wala silang takot na sumunod sa Panginoon. So, our calling is a call to obedience. Amen? Kailangan sumunod tayo sa Panginoon. 100%. Anuman ang kalagayan natin, anuman ang sitwasyon natin, saan man tayo pumunta, we are going to obey the Lord. Amen? Okay, meron pang isang salita sa Old Testament. To obey is better than sacrifice. Okay, ang pagsunod sa Panginoon ay mabuti kaysa sa pag-alay ng kung ano-ano mga bagay. Kailangan ang ating goal is obedience. Amen? Susunod tayo sa Panginoon sa anumang paraan. Philippians chapter 2 verse 8. Dito ko po tatapusin ang mensahe ng Panginoon for this series. Series po ito kasi sa susunod, power naman, love and sound mind. Okay, Philippians chapter 2 verse 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sino po yon? Si Jesus po yon. Naging obedient si Jesus even unto death. Kahit sa kamatayan, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Okay. So sa buhay natin mga mananampalataya, hindi natin masasabi kung 100% tayo na sumusunod sa Panginoon. May sukatan kasi. Hanggat hindi natin nararanasan yung paglago talaga kasi we have been commanded in the law in the Bible to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Di ba? Sabi sa 1 Peter chapter 3:18. Okay? Grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Doon daw tayo lumago. Ano ba yung knowledge ni Jesus? Ang knowledge po natin, mga mananampalataya, hindi ho pare-parehas. Kasi meron talagang 20% obedient, 30% obedient. Sa iba ay ayaw sundin, ang iba ay ayaw gawin. Kailangan dumating sa punto ng ating buhay na even unto death, susunod tayo sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo magtatakot sa kamatayan sa pagsunod sa ating Panginoon. Kahit na po, dalhin tayo ng
dalhin ang buhay natin sa kamatayan, sa pagsunod sa Panginoon, we are going to be obedient even unto death. Amen? Katulad ni King David, sinabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi siya matatakot sa anumang uri ng evil o kasamaan na mararanasan niya. For God is with him. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yan po yung mensahe ng Panginoon for sa series po ng ating God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Meron pa tayong tatlo. Si Pastor Toto mahilig sa series message. Mas maganda po yon para maintindihan talaga natin. Yung isang verse, meron palang 4 siya na subject. Amen? Fear, power, love, and discipline or sound mind. Sa susunod na po natin yung pag-aaralan. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hindi po tayong lahat ay tumayo at ipananalangin natin sa Panginoon. Maybe, meron po tayong nararanasan takot sa ating mga puso. Okay, huwag ka nang pumunta dito sa harapan. Okay, ano bang kinakatakutan mo sa iyong buhay? Yung future ng iyong anak? Ano pa? Yung wala kang trabaho? Ano na lang ang mangyayari sa iyo? Ano pa? Okay, kayo nakakaalam. Ngayon, mag-pray tayo. I-lift up nyo sa Panginoon kung anong meron kayong fear. Okay? At tatanggalin ng Panginoon yan at magpapakilala sa inyo ang Panginoon at hindi tayo matatakot. Ipapagsasabihin sa atin ng Panginoon na ako ang iyong Diyos. Believe me, I will never leave you nor forsake you. Sinabi yan ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan na. Hallelujah. Yes, Lord, kami po ay nagpapasalamat for the message that you have given unto us, Lord, today. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita. Nabasa po namin, Panginoon, ang mga talata sa iyong salita, Panginoon, na nagpapatunay na dakila ka sa lahat. Ikaw ay mas malaki kaysa sa aming mga takot, sa aming mga problema, Panginoon. We thank you, Lord, na kami ay magtatagumpay, Panginoon, sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Thank you, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, na higit pa naming maranasan ang iyong kapangyarihan kung kami ay mga sinusubok, kung kami ay nakakaranas, Panginoon, ng mga sakuna sa buhay, Lord. Tanggalin mo ang mga takot sa aming puso, O Diyos. Anumang uri ng takot, Panginoon, in the name of Jesus, ay aking pong tinatalian ito, Panginoon. Aking Panginoon na pinapawalang bisa ito sa aming mga puso, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon Diyos, na inaapi ng takot na ito, Panginoon. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Magmula ngayon, Panginoon, sa araw na ito, kami ay lalakad ng punong-puno ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang nagsabi, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan o iiwanan man, Panginoon. You are going with us always, O God, even to the end of the age, O God. Ikaw ang nagsabi nito, Panginoon, na sasamahan mo kami sa lahat hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig, Panginoon. You are going with us, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Really, Father, you are worthy of our trust, O God. We thank you, Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your mercy. We thank you for your favor, O God. We thank you for your blessing upon our lives. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na magmula ngayon, Panginoon, malaya na kami sa takot, Panginoon. Tinawag mo kami, Panginoon, upang hindi na matakot muli, kundi kami ay lalakad, Panginoon, because you are our Abba Father. Nasa amin ka, Panginoon, at ikaw ay kasama namin, Panginoon. Put that, Lord, in our spirit, Lord. Allow the Holy Spirit to strengthen us, O God, in your word, O God. Upang maranasan namin patuloy lagi, Panginoon, ang tagumpay sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, salamat po ng marami. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, sa iyong pag-ibig sa amin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. So, announcement doon po sa mga council at elders. Mamaya po may meeting po tayo.
Okay, after lunch. Okay. Sige po, tayo po ay muling umawit ng victory song sa pangunguna ng ating music ministry.